Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PHN. Ngayong araw po, pag-usapan lang natin itong kumakalat sa social media na kiniklaim po na wala na daw budget or binawasan. Iba-iba kasi yung post eh. Yung mga kritiko ni PBBM, ang post nila is wala na daw budget para daw sa mga IT student, no? And yung iba naman, ang sabi nila is binawasan. So, ito yung nakita nating post. Isa sa nakita kong post. Ang sabi dito, no more scholarship for IP students of NCIP. How sad is this administration? So, mga kababayan, ano nga ba yung NCIP? So, ang NCIP po is the National Commission on Indigenous People. So, yung mga kababayan nating katutubo yan, mga kababayan, no? Indigenous people, no? So, ang sabi nga, binawasan or sabi nung iba, kiniklaim nung iba na wala na. Kumbaga, wala ng scholarship para sa mga kababayan natin. Well, I'll give you brief details regarding dun sa pinirmahan nga ni President Bongbong Marcos kung magkano nga yung allotted budget para sa taong ito. Sa iba't ibang ahensya po yan ng pamahalaan. So, ayan, ang sabi po dito mga kababayan, education sector now has the lion's share of the 2025 national budget as President Ferdinand Marcos Jr. struck down some items under the Department of Public Works and Highways. Ayan. So, nung pinirmahan nga ni PBBM, itong mga nasa 6 trillion budget na to para sa ngayong taon, no? Ayan, ang sabi dito, education sector now has the highest allocation with 1.055 trillion following the cuts in the DPWH. So, yung DepEd po o yung education sector is mas tumataas. Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo, noong 2024 na nilagdaan din ni PBBM yung budget po, no, yung FY 2024 appropriations, ang DepEd din ang may pinakamataas na budget na 986.18 billion. So, pag i-compare mo siya, mas tumaas. Umabot ng trilyon yung inalat ni President Bongbong Marcos para nga po sa education sector. Ayan, tuloy ko po Bali, ang sabi pa nga ni Finance Secretary Ralph Recto na first time na ang education at ang infrastructure na budget na ibinigay ng pamahalaan ay umabot ng trillion pesos. So, first time to, mga kababayan. Sabi nga ni PBBM, diba, isa sa mga priority niya na binibigyan talaga ng malaking budget is yung education. Diba? So, ayan mga kababayan. So, here's the breakdown po ng iba't iba pang ahensya ng pamahalaan yung mga budgets nila. And dumako naman tayo dito dahil nga sinasabi nila binawasan, wala ng scholarship itong mga IP students, no? So, ito po yung facts. Magbigay lang tayo ng facts sa kanila, no? Walang katotohanan na walang budget cut sa NCIP, no? Para sa mga scholarships at training. So, ito, linawin lang po natin. Pag-usapan na natin yung tungkol dito sa NCIP nga, no? Para sa scholarship at training ng ating mga IP students. So, ito po, mga kababayan, yung budget po is buo at walang bawas. Yung budget nila na 235,990,000 para sa scholarship at training po yan ng NCIP na nakapaloob sa 2025 National Expenditure Program or yung NEP ay eksaktong inaprubahan ng 2025 General Appropriation Act or ng GAA. Walang nabawas at buo po yun, mga kababayan, yung budget na yun, no, na nakalaan sa kanila. So, yung pinapakalat nila na fake news na kesyo binawasan, tinapyasan, or wala ng pang scholarship or pang suporta sa mga kababayan natin, that's fake news. No, fake news po yan, mga kababayan. Alam niyo naman, ito mga kritiko ni PBBM, gagawin ang lahat. Ito yung panibagong script nila, mapapansin mo dun sa mga account, mga nagko-comment, puro mga trolls account. Kung may time kayo, total may time naman kayo for sure, makikita niyo mga kababayan. Yung mga nagpapakalat ng script na to sa Facebook, kasi nag-check din kami kakagabi, karamihan po doon
mga bagong gawang account, yung mga nagko-comment, mga bagong gawang account, binabash si BBM, tas ang Congress. Kumbaga parang pinag-escalate nila, no? Mga kababayan. Pero ang totoo is fake news po yan. No? Misleading. Walang katotohanan. No? So, ito pa mga kababayan, lahat po ng pondo, no, na ibinigay sa DepEd is naka-allocate na po yan lahat. Yung para sa scholarship, yung para sa training, ayan, na-aprobahan, naka-intact, walang binawas ang Congress dyan. So, sa NCIP naman mga kababayan, ang sagot kung may suspension or kung may issue ng suspension ng application para sa scholarship, yung sasagot po nun is direktang manggagaling sa NCIP. No, kung may halimbawa, may mga ganyang senaryo. No, kasi sila lang naman yung makakasagot ng mga kababayan At syempre, sila lang yung makakapag-explain kasi nga yung budget, yung pondo na nakalaan para sa kanila, intact yun, binigay. Kumbaga, kumpleto, buo, walang bawas. No? So, minsan mga kababayan, bago tayo mag-react, bago tayo mag-post ng mga gusto natin i-post, lalo na kung may mga information regarding sa mga programs ng pamahalaan, dapat pina-fact check natin tayo mismo, diba? Bilang isang concerned na Pilipino na, ay tama ba itong pinupost ko? Na-research ko ba itong maigi? Kasi libre naman mag-research Pwede naman mag-research, no, mga kababayan. Bali, yun yung may mga ilang kababayan kasi tayo na nadadala or kumbaga once na may nabasa silang ganito, sasakyan na lang kagad nila nang hindi sila nag-research. Nagiging, pag hindi mo kasi in-explain, mga kababayan, sa mga nanonood sa'yo or viewers mo, ganyan, nami-misinterpret nila. So, di ba, hindi nagiging malinaw sa kanila. So, to clarify, dito sa mga kumakalat na fake news, sa mga misleading, wala pong budget cut sa mismong scholarship under the NCIP. Pero sa changes ng budget sa NCIP, which is sila na po yung nagmamanage, no? So, ang affected nun sa pagdagdag ng mga scholars, yung mga estudyante na bagong scholar, yan, possible din may changes. Pero yung sa mismong budget na naka-allocate sa kanila is buo po yun, wala pong bawas doon. Kaya sabi ko sa inyo, kung may mga scholarship na na-decline, may mga scholarship na hindi tinanggap, NCIP po mismo ang magsasagot sa inyo o magbibigay ng statement o magpapaliwanag sa inyo kasi sa kanila na po yan under. Pero kung usapang budget, kasi kiniklaim na ng iba na binawasan daw, tinapyasan daw, o wala na daw pang scholar o pang suporta sa mga IP students, is mali po yun, fake news po yun mga kababayan. So yan po, i-share natin itong video na to para mas malinaw at mas may clarity, no, sa mga kababayan natin na nagtatanong, kasi marami akong nababasa sa social media nagtatanong, bakit ganito, ganyan, bakit pay cut daw yung NCIP, which is hindi po totoo. Malaking kasinungalingan po yun. And alam niyo naman, dahil ito, totoo lang to mga kababayan, magkakampanya na. Alam niyo naman, uso yung mga siraan na naman. So, sana tayo bilang Pilipino, tayo na mismo yung mag-research, alamin natin kung anong totoo para hindi tayo na bibiktima ng mga fake news. So, yun lang mga kababayan and maraming salamat sa inyo lahat.